Silipin natin ang pinakamaganda at dinadayong People's Park in the Sky dito sa Tagaytay, Cavite. People's Park in the Sky o tinatawag na Palace in the Sky at orihinal na pinangalan ng Palasyo sa Langit ay isang makasaysayang urban park sa Tagaytay, Cavite, Philippines. Nayo nila itong mansyon para sa pagbisita ni dating US President Ronald Reagan. Pero dahil sa pagkansila ng kanyang pagbisita dito sa Pilipinas ay napatigil ang konstruksyon ng mansyon. Taong 1981 nang simulan ang konstruksyon ng mansyon na ito. Pero sa sobrang tarik ng lugar ay nahirapan ang mga trabahador para maiakyat ang kanilang mga materyales. At nang pinahayag ng dating US President Ronald Reagan ang kanyang intensyon na bumisita sa Pilipinas, ay agad namang inatasan ni dating Pangulong Marcos Sr. na bilisan ng konstruksyon at paggagawa ng mansyon. Pero sa kasamaang palad ay nakansila ito. Una ay napakaganda ng lugar na ito. Pero nang pumutok ang Bulkan Taal ay ganito ang nangyari sa mansyon. Bago namin marating ang People's Park in the Sky ay kailangan namin maglakbay ng 1.5 oras mula Batangas City. Sa biyahe pa lang ay may enjoy mo na ang mga tanawin na dadaanan mo papunta sa Mount Sungay. Madadaanan mo ang ganda ng Taal, Batangas, ang Fantasy World at syempre ang pinagmamalaking tanawin ng Tagaytay City kung saan bubungad sa iyo ang magandang view ng Taal Volcano. At habang papalapit na kami sa Mount Sungay papunta sa People's Park in the Sky ay hindi namin maiwasan na mamangha sa ganda ng tanawin. Bago nga pala kami nakapasok ay may babayaran na parking fee na 20 pesos. Nakamotor ka man o naka 4 wheels na sasakyan. $20 pesos. Pagkabayad namin ng parking fee na 20 pesos ay dumiretso na kami papunta sa taas ng Mount Sungay. Pero nagulat kami sa aming nakita dahil grabe, napakadami palang tao ang pumapasyal dito para makita lang ang magandang tanawin sa ibabaw ng People's Park in the Sky. Matarik. Nang makarating kami sa parking area ay medyo namumblema kami ng konti saan kami paparking dahil sobrang daming sasakyan at hindi namin alam kung meron pa bang bakante dito. Kaya kung pupunta kayo dito ay agahan nyo para meron kayong agad na mapaparkingan ng inyong mga sasakyan. Sa wakas ay nakakita kami ng parking para may park namin ang aming sasakyan at pagkatapos nga nito ay dumiretso na kami sa entrance ng People's Park in the Sky. Meron nga palang entrance dito bukod sa parking area. Ang babayaran nyo ay 30 pesos para makapasok kayo at makakyat doon sa taas. At dahil nga weekends, asahan na natin na napakaraming tao ang pumapasyal dito kasama ang mga kaibigan, kapatid, kamag-anak at syempre ang buong pamilya para sama-sama nilang tanawin ang kagandahan sa tuktok ng People's Park. Oops, 30 pesos nga pala per person ang bayad dito para makapasok kayo sa loob. Akala nyo buong pamilya 30 pesos ha? Kaya nang makabayad na kami ay dumiretso na kami papasok sa loob. Pero hindi namin inaasahan na matarik pala ang aming dadaanan. Buti na lang ay meron palang mga jeep na bumabiyahe rito kung ayaw mong mapagod at mahirapan pag-akyat papunta sa Mount Sungay kung saan naandon ang Palace in the Sky. Nang marating namin ang mismong lugar kung saan nandun ang Palace in the Sky ay para akong bata na nakakita ng magandang laruan.
hindi ko maiwasan na mamangha sa ganda ng strukturang ito. Nakakapanghinayang lamang dahil hindi ito talaga natapos. Grabe, sobrang daming tao ang pumupunta sa lugar na ito. Pero bakit nga ba sila pumupunta rito? Ano nga ba ang meron sa Palace in the Sky? So guys, tara, silipin natin ang Palace in the Sky. So guys, nandito na tayo sa People's Park. Yes, napakaganda. Sobrang daming tao. Tingnan nyo naman. So dito pa lang makikita nyo napakaganda na ng view. Kaya maraming mga kababayan natin ang dinarayo talaga tong lugar na ito. Sobrang ganda talaga. Anong masasabi mo sa pinuntahan natin? Nice naman, nice naman. Sobrang ganda, no? Sobrang ganda. Sulit, sulit. Sulit naman, sulit. Tara, punta natin yung kabilang side. So, sobrang daming tao dumadayo rito. Kita nyo naman, oh. Sulit na sulit yung view. Napakaganda. Ayan, so marami tayong mga kababayan ang pumupunta rito para makita yung ganda ng view dito sa lugar. So ito yung kabilang side na nasabi nila is magiging palace sana ng mga Marcos. Ayan. Kita nyo naman kung gaano kaganda. At tanaw-tanaw nyo talaga yung Laguna Lake, Taal Volcano, kitang-kita dito. Taal Lake pala, sorry. Ganda talaga. Anong masasabi nyo sa pinuntahan natin dito? Ang ganda. Sobrang ganda. Sobrang ganda. Ulit. Sulit. Pagkatapos naming masilayan ang ganda ng tanawin sa ibabaw ng Palace in the Sky, ay pinuntahan naman namin ang ilalim nito. Nagulat kami dahil ang dami palang tindahan dito at marami ka rin palang mabibiling mga souvenir at iba't ibang item na napakaganda at sulit na sulit ang iyong pagbili. At sa unahan pala ng mga tindahan na ito ay bubungad naman sa iyo ang napakagandang parke na talaga namang tinatambayan ng mga kababayan natin pumupunta dito. Na tila ba dito na sila nagpapalipas ng kanilang maghapon dahil sobrang relax at syempre sariwa at presko ang hangin dito. So guys, dito makikita natin kung gaano kaganda ang view. Kita-kita natin ang buong, ano ba to? Laguna? Tagaytay? Cavite? Cavite, Laguna. Halos kita na lahat, oh. Sobrang ganda ng view. Sulit na sulit yung punta natin dito. And halos Manila kitang-kita, oh. Yung matatarik na building. Sobrang taas nga pala nito. So niyan na lang po nagka-function pa tong mga cell site, pero sobrang luma na. Ito yung makikita natin sa kabilang side ng Kamay ni Jesus ba to? Ganda. Yun na lang kuya, paikutan mo yan. Isa na namang makasaysayang lugar ang ating napuntahan at hindi lang basta historical place dahil napakaganda ng lugar na ito, ang People's Park in the Sky. So paano guys, kita-kits tayo ulit sa ating susunod na adventure. Gawin nating posible ang imposible. Sulit na sulit ang punta natin. Kaya lang, medyo nakakapagod talaga. Mataas ang pag-akyat. Tulad dito. Ayan.